Naniniwala po si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na posibleng pinoprotektahan din ng mga diskaya sina Senador Mark Villar at ang kanyang inang si dating Senadora Cynthia Villar. Dagdag ni Remulla, sinisilip din ang mga proyektong napunta sa kapatid ni dating Senador Bong Revilla. Saksi, si Joseph Moro. Tingin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, bukod kay Senador Bongo, meron pang ibang pinoprotektahan ng mga diskaya. Meron ba? Meron pa. Sino pa po? Mark Villar. Cynthia Villar. Kasi sa possibility lang. Naging DPWH Secretary si Senador Mark Villar noong 2016 hanggang 2021, panahon ng Administrasyon Duterte. Kasi na secretary si Mark, doon sila lumaki, doon sila nakakuha ng napakaraming project. That's where they really raked it in nung secretary si Mark. Hindi pwede hindi alam ni Mark yan. Sir, si Ma'am Cynthia Villar, bakit po nakikita niyong may connection rin sila with the Discayas? Hindi lang, kasi hindi. Wala ako pa kung direct evidence dyan. Pero, yung stay kasi ni Mark, and knowing that these Discayas became very big during that time, they sought favor with these people. Gusto nila in sila. Hindi naman sila magiging in kundi sila gagawa ng extra effort. Sinisilip na rin daw ng Ombudsman ang mga proyektong napunta sa kapatid ng dating senador na si Bong Revilla. Kapatid niya kasi yung contractor nila. Kapatid niya si Princess Revilla, aka Rebecca B. Ocampo, Rebecca Bautista Ocampo. That's Princess Revilla. Siya ang contractor ng lahat ng projects niya. You're talking about Bong, Lani, and the children. Kasama lahat na. Mabigat yan, mabigat. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng mga Villar at ng mga Revilla. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, may ilang politiko pa raw na hindi pa lumabas ang pangalan na posibleng tumanggap din ng mga kickback. May nakuha kaming AMLA document ng isang transaksyon na nag-remit yung top contractor ng pera sa dalawang congressman. Yung isa 75 million, thereabouts. Yung isa 25 million. Sitting congressman niya, active congressman. At hindi pa na papangalanan? Hindi ba? Hindi ba? Tingin ni Remulla, meron ding pinoprotektahan si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na hindi pa raw ikinakanta ang lahat ng kanyang nalalaman. He's protecting some other interests upstairs na meron pa siyang pinoprotekta. Kasi USEC na siya na yung operator ng Panahon ni Duterte. Kaya alam niya lahat yan. Sa Independent Commission for Infrastructure, pinag-usapan ng mga ahensya ng gobyerno kung paano mababawi ang pera ng taong bayan na nakulimbat sa maanumalyang mga flood control project. We are all enraged, hurt, and betrayed by what was done to deliberately manipulate our finances and only to feed the greed of not a few government officials. All those persons responsible for this may be prosecuted and jailed. But to completely heal our nation, justice is not enough. We need restitution. Sa ngayon, na-freeze na ng AMLC ang sobra sa 5 billion pesos na bank accounts at ari-arian at ang 5 bilyong pisong halaga ng mga eroplano at helicopter ni dating Representative Saldi Co. Ayon sa ICI, mas mabilis yung mga forfeiture proceedings o pagbawi sa mga ari-arian katulad na lamang dito sa mga luxury vehicles. Maaari na itong gawin kahit wala pang sintensya yung mga kasong kriminal na posibleng isampa laban sa mga sangkot sa anomalya. Pagka-forfeiture kasi, ibig sabihin, these properties or this money is not actually theirs, but was taken from, was in a way not theirs and probably proceeds of a crime. This is different from the criminal aspect. This is administrative and civil remedies, which in a way will be shorter. Dagdag ng ICI, ipapasubasta ng Bureau of Customs ang 13 luxury vehicle na kinumpiska sa mga diskaya. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, sa Nobyembre nila pwedeng i-auction ang mga sasakyan at maaaring makakolekta ang gobyerno ng 200 hanggang 220 million pesos. May mga kulang daw sa kanilang mga papeles, which now gives them gives them the right for them to auction this off. Ayon sa DPWH, iniimbestigahan na nila ang mga kontrata ng mga diskaya mula pa noong 2016. Nagtitiwala tayo na
talagang bibilisan ni Ombudsman Boying ito at sinabi nga niya, konti na lang, no? At mafa-file na yung kaso niya at alam naman natin lahat, non-bailable yan. Wala pang bagong pahayag ang mga diskaya. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.